Negros Occidental, hindi raw pangalan o kasikatan ang basehan ng mga botante ngayong halalan. At ano ang hinahanap nila? Isang liderato na tapat at malinis. Alamin ang kanilang mensahe sa balita ni Sheena Torno. Sa gitna ng init ng kampanya at ingay ng politika, isang malinaw na mensahe ang isinulong ng mga botante dito sa Negros Occidental. Pagod na raw kasi sila sa pamumulitika at ang kanilang hinahanap, katapatan at malinis na pamumuno. Para sa kanila iisa ang sagot, ang lideratong ipinakita ng Duterte. Isang motorcade rally ang isinagawa ng mga taga-suporta ng PDP laban Senatorial Boss na nagsimula sa Old Singkang Airport sa Bacolod City at nagtapos sa Valladolid Plaza sa Negros Occidental. Ngunit hindi lang ito isang simpleng parada ng mga sasakyan. Ito ay simbolo ng matibay na paninindigan at matinding pag-asa ng mga mamamayan para sa mga kandidatong ipinaglalaban nila. Ramdam na ramdam ang hangaring magtagumpay ng mga taga-Negros para sa isang pamumunong tapat, malinis at tunay na naglilingkod sa bayan. Mainit na sinalubong ng mga Negrense ang ilang kandidato ng PDP laban. Kabilang na si Master Jodea, ang kinatawa ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasama rin sina Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondo, Attorney J.V. Hinlo at ilang lokal na opisyal mula sa munisipalidad ng Valladolid. Binigyang diin ng mga residente ng Negros Occidental na ang tapat at malinis na pamumuno ang pangunahing hinahanap nila sa mga kandidato. At ayon sa kanila, natagpuan nila ito sa Duterte. Alam ko naman po na kung sino ang dapat ating iboboto. Nagsiservisyo po sila ng totoo at tunay at seryoso sila sa ating komunidad. Nakasalalay po ang future ng ating mga kabataan sa ngayon at susunod pa ng eleksyon. Para sa isang senior citizen, hindi na sila magpapabudol pa sa mga kandidato ng kasalukuyang administrasyon. Kaya naman, ang kanilang buong tiwala ay nasa PDP laban Senatorial Boss. Kita mo natin sa sa inimuan sa sa inimuan kagdason ng gobyerno subong puraw na lang makita tanga pangawat lang tanan kagdason hindi amo ang ilang pagpalakat kay pagdakop lang kay Tatay Digong na kay tululuwa lamon sa kaluoy. Nabago na raw ang pananaw ng maraming Pilipino sa kasulukuyang administrasyon dahil sa pang-aabuso nito sa mga taong tumutuligsa sa kanilang bulok na sistema. Nagiging daan ang kampanyang isinasagawa ng PDP laban Senatorial Boss sa iba't ibang bahagi ng bansa upang higit na maunawaan ng mga botante ang plataporma at advokasya ng mga Duterte. Kabilang dito ang plataporma ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na isa-isang inilahad ni Master Jodea sa mga Negrense na nagbigay linaw sa mga isyong bumabalot sa kandidatura ng leader. Sa ating pag-iikot, nakakatuwa dahil sa tuwing tayo ay nagsasalita at pinapaliwanag yung mga plataforma at kung anong nangyari, kung bakit maraming negatibong ibinabato kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ay talaga namang sila ay naliliwanagan. May mga kababayan nga tayo na lumalapit sa atin na nagsosorry after nating maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari, kung bakit nagkakaganito ang sitwasyon ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang isinusulong na zero corruption ni Pastor Apollo ay itinuturing na daan upang maging malinis ang pamahalaan ng Pilipinas. Para sa mga kandidato ng PDP laban, panahon na upang maging matalino ang bawat Pilipino sa pagpili ng mga leader. Huwag anilang magpalinlang sa mga ayudang ipinamimigay ng mga politiko kapalit ng boto. I really hope na itong midterm election ay magkaroon ng paradigm shift ang mga mamamayang Pilipino na hindi na lang nakukuha sa pera o ibinibenta yung boto o ibinibili yung pagkatao. Sana ito na ang maging simula ng People's Revolution in a way na reformahin natin yung sistemang elektoral na hindi nabibili o ibinibenta yung boto at hindi nakukuha sa AKAP, sa AIX o kung anumang ayuda.
Ito raw ang panahon upang itakwil ang mga pamumulitika at maglaan ng tamang pagkakataon para sa mga kandidato na may tunay na malasakit at hangaring maglingkod ng tapat sa bayan. Ang tumatakbo sa pagkagobernador ng Negros Occidental na si Juan Tan Palangka, na dating alkalde ng Victoria City, ay iginiit na hindi na dapat hayaang mamuno ang mga politikong inuuna lamang ang pansariling interes. Kasi hindi pwede pabayaan, ang bawat Pilipino ay kailangan magising, makialam, bumoto ng tama. Hindi natin pwede maulit. Minsan lang tayo nabubuhay sa itong mundo. Kailangan bumoto tayo ng insakto. Kaya naman, panawagan ng PDP laban. At ako'y humihingi rin ng tulong sa kanila na dalhin ang buong PDP laban straight. Yung 10 lang, pero yung 10 dapat lahat manalo. Sa kabila ng mga pagsubok at isyong kinahaharap ng ilang personalidad na kanilang sinusuportahan, nananatili ang matibay na paninindigan ng mga taga-Negros Occidental. Hindi umano matitinag ng paninira o panlilin lang ang kanilang tiwala sa mga kandidatong naninindigan para sa katotohanan at tunay na pagbabago para sa kanila. Ang tunay na laban sa halalan na ito ay hindi lamang tungkol sa mga pangalan o paminsang pangako, kundi laban para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. At sa kanilang paniniwala, ang pagpili ng mga kandidatong may busilak na layunin tulad ng mga Duterte ng PDP laban ang magiging susi sa isang pamahalaang tunay na para sa bayan. Mula rito sa Bacolod City, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.